join the historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. Yun. Sabi pa ni Tony Liachon, INC rally on January 13, 2025 against injustice. Please check it out. Tony Liachon. At yung pangalawa, kaya si Badoy tsaka si Liachon yung ano natin eh. Kasi ito yung pangalawa, si Badoy ang nagkalat. See you there! Sabi ni Lorraine Badoy, mga kochero. Ito pa mga kochero. Ayan, ito pa isa yan, isang DDM siya, no? Mag-ready na, may date na, may location na, let's go! Hashtag salamat INC. Wala pa man din, mga kochera, wala pa man din. Hina-hijack na agad ng mga DDMs at ng mga dilawan yung rally. Babala po, isa pong babala sa mga kaibigan po natin sa iglesia. Ito, mga kochero, kumakalat po ngayon sa X. Babala lang po sa mga kaibigan nating iglesia. Iha-hijack po ang inyong prayer rally ng mga dilawan at ng mga DDS. Kung matutuloy man ang inyong prayer rally. Meron ba dito taga-INC? Kaibigan natin yan, mga kochero, wala akong issue sa akin yan. O, kahit ako ay isang born-again Christian, wala akong issue sa akin kung anong paniniwala niya sa Diyos. Diba? Kanya-kanya naman tayong haharap sa Panginoon eh. Pag tayo ay binawian na ng buhay, kanya-kanya ho tayong haharap sa Panginoon at tayo ay mag-a-account ng kung paano tayo namuhay sa harapan ng Panginoon. Okay lang yun, wala akong pakialam doon. Hindi ho yun ang issue ko. Ang issue ko ho dito, mga kochero, yung kapag merong mga taong katulad nitong si Liachon at katulad nito ni Badoy na mangha-hijack para lang ikalat ang kanilang propaganda. Ito ho yung kumakalat sa Twitter. Papakita ko sa inyo. Unahin natin kay Liachon. Hindi ko alam kung gaano po yung katotoo, pero ito po yung kumakalat. Ang sinasabi nila, January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. Yun. Sabi pa ni Tony Liachon, INC rally on January 13, 2025 against injustice. Please check it out. Tony Liachon. Ayan, nakasulat sa ilalim. Kita nyo naman, di ba? Nakikita nyo? Ayan, ayan ha, unang-una. At yung pangalawa, kaya si Badoy tsaka si Liachon yung ano natin eh. Kasi ito yung pangalawa, si Badoy ang nagkalat. See you there! Sabi ni Lorraine Badoy, mga kochero. January, same poster, January 13, 2025 rally, join the historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. Yan ang sabi. Hindi ko po alam kung gaano po ito katotoo. First and foremost, hindi ko alam kung totoo po yan. Ang nag-comment niyan, mga kochero, eto, kung sino man siya, si Dr. Lee. Hindi ko kilala si Dr. Lee, hindi ko alam kung sino siya. Sino ba si Dr. Lee para magsalita para sa INC? Pero mga kochero, ang iniisip ng mga DDMs, mukhang tuloy-tuloy yan. Mukhang tutuloy talaga sa isip nila. Again, hindi ko po alam gaano po katotoo ito ha. Ako po ay bumabase lamang sa mga komentong nakikita natin sa social media. Ito pa mga kochero. Ayan, ito pa isa yan, isang DDM siya, no? Mag-ready na, may date na, may location na, let's go! Hashtag salamat INC. So mga kochero, eto, hina-hijack na agad. Wala pa man din, mga kochero, wala pa man din. Hina-hijack na agad ng mga DDMs at ng mga dilawan yung rally. Kung totoo yan, kung totoo, kasi may mga nagko-comment, fake news daw. Wala po kaming paabot liham galing sa pamunuan na INC. Wala pong circular na ganyan. Tinan nyo talaga tong mga DDMs na talaga na to, no? Sabi ni si Arsenia Alberto, Coach INC po ako, fake news yan, wag po basta maniwala. See? Hindi po yan mangyayari, I am an INC. See? Ayun. Hindi ko po alam kasi po hindi nga po ako INC. So hindi ko rin po alam kasi kung paano po inyong sistema. Kaya po umaasa din po ako sa mga miyembro ng INC na nanonood po sa atin. Kasi meron ding nag-comment eh. Nag-viral tayo dyan, mga kochero, yung komento natin sa INC. Medyo nag-viral tayo dun eh. Kasi sabi nila, hindi ka naman kapatiran pero salita ka ng salita, kuda ka ng kuda. Ganun sila magsalita eh. Hindi ka naman kapatiran eh. Kuda ka ng kuda tungkol sa INC. Ganyan. Eh bakit? Lahat ba ng DDS, INC? Lahat ba kayo kapatiran, yung mga DDS? Hindi naman eh. So, alam nyo mga kochero, this is again another statement kung saan lumalabas yung pagiging desperado ng mga DDMs. Desperado na ho talaga sila mga kochero. Imagine mga kochero, ikwento ko lang kung bakit sila naging desperado. Kasi mga kochero, unang-una, naalala nyo ho yung nag-rally sila sa EDSA. Ano po ba ang nangyari sa EDSA? Ang nangyari po mga kochero, ininjan sila. Hindi ho sila bumenta, guys. Hindi ho sila bumenta. So ano nangyari dahil hindi ho sila bumenta? Sila ho ay desperado ho sila para sa suporta. Hindi ho sila bumenta sa EDSA eh. Ano sila eh?
nagkaroon sila ng strategic error. Nagkamali ho sila na overestimate po nila yung kanilang support. Nakala kasi nila kakargahin sila ng taong bayan, kaso mo hindi. In fact, iniwan pa sila sa area ng taong bayan. Oo, iniwan pa sila sa area ng taong bayan, hindi sila sinipot, di ba? So, dahil hindi sila sinipot ng taong bayan sa EDSA, now they're grasping for straws. Sa Tagalog, kung ano na lang yung pwede nating kapitan. Kapit lang tayo kung ano lang pwede nating kapitan. For some reason, nag-announce sa Net25. Hanggang ngayon, di pa natin alam kung tutuloy ba yun. Pero, ewan ko. I mean, again, I'm not a member of the INC, so I cannot speak for the organization. Pero, wala pang pasabog, wala pang update up until naglabas itong balita na to. Tapos, ano ba? Dahil nga desperado na sila sa suporta, tapos bumabagsak si Sara. Marami yung nagkakamali ng marami yung naniniwala sa interpretasyon ng mga DDMs pagdating doon sa survey ng Pulse Asia. Akala ho nila, porke si Sara, again, pinaliwanag ko na po ito, pero review lang. Akala ho nila, porke si Sara ang may pinakamataas na puntos, ibig sabihin siya ang pinakapinagkakatiwalaan. Again, mga kochero, the purpose of the survey is to get the sentiments of the people, not to rank. Hindi ho ranking yun. Wala akong first, second, third, fourth, fifth doon sa survey. Ang tinitingnan po doon ay yung trend, kung gaano ka-approve o gaano katiwala ang mga tao ngayon kay Sara kumpara noon. Ano hong nangyari, mga kochero? Nalaman naman ho natin, mga kochero, na ang survey, 12 puntos ang ibinawas kay Sara Duterte pagdating sa trust rating. Ibig sabihin, mga kochero, marami na hong Pilipino ang walang tiwala kay Sara Duterte mismo. At dahil wala na hong tiwala ang taong bayan kay Sara Duterte, kinakabahan na ang mga Duterte supporters. Lalong-lalong kakabahan dyan, mga kochero, si Digong. Dahil namimiligro na ang kanilang kapit sa national politics. Ngayon, kapit sa patalim sila. Kahit ano na lang, kahit mag-imbento. Kasi again, hindi po natin kumpirmado kung totoo to Pero sabihin na ho nating imbento. Sabihin na natin imbento. For the sake of conversation. Kung ito po ay imbento, napakabastos naman ng mga DDS sa INC. Naisipan yung lahat na gumawa ng ganitong fake news kung hindi totoo. Di ba? Napakawalang ya. Imagine, nananahimik yung religious community. Yung mga Katoliko, mga kochero, wag na ho natin silang pansinin dahil maingay talaga sila noon pa. Pero yung mga INC, tahimik yan. Yung mga born again Christians, tahimik din yan. Bihira lang makisalamuha yan sa politiko. Sa politika pala, sorry. Nananahimik Tapos idadamay nyo sa propaganda nyo para masabi nyo lang na, meron kami suporta para kay Sara. Meron kami suporta, blah, 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 blah. So, yun na nga, kung peke. Pero kung totoo naman na magpe-prayer rally magpe-prayer rally ang INC for or against injustice, I don't think, number one, yan ay pagsuporta kay Sara. Unless sasabihin po talaga yan ng INC. Sinusuportahan po namin si Sara Duterte laban sa pang-aabuso ng Administrasyong Marcos sa kanya. Yun, that's categorical. So, wala nang question doon, di ba? Pero ako, personally, patingin ko, hindi susuportahan ng INC si Sara. Bakit? Magnanakaw Wag ho natin kalimutan. Kaya ho siya merong kaso ng impeachment ay dahil sa 12 bilyong piso na ginamit niyang confidential funds na ayaw niyang ipaliwanag kung saan niya ginamit. Yun ho ang dahilan. Kaya ho may impeachment complaint si Sara Duterte ay dahil gumasto siya ng 75 million pesos na halaga ng confidential funds at gumamit, take note gumamit siya ng mga pekeng pangalan, fictitious names. Address ngayon natin itong sinasabi nilang injustice, against injustice. Kasi para sa akin po, mga kochero, yung salita pong injustice dito ay depende kung sino ang naging biktima. Hindi ba? Ang hustisya po kasi, mga kochero, dapat ibinibigay mo sa biktima. Hindi doon sa oppressor, hindi doon sa nambiktima. Doon sa biktima mo ibibigay ang justice. I would assume you would agree with me. Kasi yun naman yung tama Ibibigay mo ang hustisya doon sa biktima, hindi doon sa nambiktima. Ang tanong, is Sara a victim of injustice? Hindi ho. Suspect! Sara Duterte namatahan. Binusa ang confidential funds. Siya ho ang suspect. Nai-guess na ho. Siya ho ang umabuso ng kanyang kapangyarihan. Si Sara Duterte inabuso niya yung kanyang kapangyarihan bilang pangalawang pangulo. Number 1. Number 2,
Si Sara Duterte inabuso ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng confidential funds. Number 3, si Sara Duterte inabuso ang kanyang kapangyarihan sa pagbabribe ng mga involved dyan sa Bidding and Awards Committee ng DepEd. Si Sara Duterte ho yan. Hindi ho siya biktima.